Dear Papa Dudut, posible bang magtanim tayo ng matinding galit sa isang tao? At posible rin bang hindi natin matutuhang magpatawad? Kasi kung oo, sa palagay ko ay deserve ng taong ito na hindi ko siya patawarin habang nabubuhay ako. Hindi niyo ako masisisi kung umabot ako sa puntong yon. Bilang anak na sobra-sobra ang respeto at pagmamahal sa magulang, ang hirap lang tanggapin na isa sa kanila ang nagtulak sa akin para kamuhian sila. Pero bago ko ipagpatuloy ang kwento ko ay pabati muna ng isang magandang tanghali sa mga katulad kong avid listener ng Barangay Love Stories. Aksidente lang talaga yung pagkakadiskubre ko sa programa ninyo, Papa Dudut. Gusto ko lang talagang mag-browse online tapos ay nakita ko ang isa sa mga istorya ninyo na naka-upload sa YouTube. Dahil sa na-curious ako sa caption ay pinakinggan ko yon. Hindi ko namalaya na natapos ko na yung kwento at doon na nga nagsimula ang pagkahilig ko sa pakikinig ng BLS. Hindi ko lang akalain na magpapadala ako ng sulat sa Barangay LS at umasa na sana'y mapili ninyo ang sulat ko na itampok, Papa Dudut. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Dayanara, 34 years old at taga-Pasay. Nagtatrabaho ako sa isang hotel bilang housekeeping supervisor at meron na akong asawa. Sa Pasay rin talaga kami lumaki ng kapatid kong si Ricky na sa ngayon ay nakasampa na sa barko at nagtatrabaho bilang isang kusinero. Ang kwentong ibabahagi ko ay magsisimula noong 2013 kung saan ay nakatanggap kami ng balita tungkol sa tatay naming tripulante na na-injury sa barko. Nabalian siya ng binte at balakang matapos madulas noong kasagsagan ng malakas na bagyo sa kinakaroonan nila. Kaya naman napilitan siyang umuwi para magpagaling. Matagal-tagal na ring seaman si Papa, simula pa lang nung pinanganak ako ay sumampa na talaga siya sa barko. Siya lang kasi ang nagtatrabaho sa amin. Marami silang pangarap ni Mama at isa na nga doon yung makapagpatayo ng malaking bahay dahil nangungupahan lamang kami noong araw. Natupad naman yon pero hindi pa ito tapos gawin noong maaksidente ang tatay ko, Papa Dudut. Kaya nga hindi matanggap ni Mama ang nangyaring pansamantalang paghinto ni Papa sa pagtatrabaho dahil mas lalong matatagalan nang matapos ang pagpapagawa ng bahay namin, Papa Dudut. Okay lang po ba kayo? Oo naman, nak. Bakit mo natanong? Salubong po kasi yung kilay nyo eh. Nakakunot din yung noon ninyo kaya akala ko may masakit sa inyo eh. Sa ngayon wala pa ulit. Pero kanina masakit tong binti ko. Ganun po ba? Hirap naman yan pa. Pero okay na po ba kayo ngayon? Hindi na po ba masakit? Hindi na. Komportable na ako sa pagkakahiga ko. Kanina kasi hinaharap ko yung gusto kong posisyon kaya medyo napagalaw ako. Huwag na po muna kayong gumalaw masyado para mabilis kayong gumaling. May bali pa yung balakang ninyo pa. Hindi lang po yung binti ninyo ang problema. Oo nga eh. Oh, gising ka na pala, Joey. Dayanara, bakit nandito ka? Di ba sabi mo mag-apply ka ng trabaho ngayon? Ipagpapabukas ko na lang po yun, Ma. Tsaka gusto ko pong bantayan si Papa kaya hindi muna ako umalis. Nandito naman ako ah. Ako na lang magbabantay sa papa mo. Maghanap ka na ng trabaho. Oh, sabi mo may interview ka dapat ngayon, di ba? Puntahan mo na, sayang din yun. Ayoko naman po talaga dun sa company na yun eh. Kayo lang naman nagsabi sa akin na mag-apply ako dun. Aba, pihikang ka pa. Pasalamat ka nga, sinabihan kita na hiring sila eh. Tapos ngayong interview mo na, sasayangin mo pa? Ewan ko ba naman kung anong utak meron ka? Kasi simula mo pa lang pero dami mo ng reklamo sa buhay. Hindi naman po sa nagrereklamo ako, Ma. Ayoko lang po kasi talagang umalis kasi gusto kong alagaan si Papa.
Wala namang mangyayaring masama sa papa mo kasi nga nandito naman ako. Hayaan mo na lang si Dayanara. Kung ayaw niya, edi wag. Marami pa namang ibang oportunidad. Anong kung ayaw, edi wag? Di ka ba nakakaintindi? Sayang nga yung oportunidad. Kung gusto mo, ikaw na lang ang pumunta sa interview na yon. Aba, bakit ako? Mas lalong ayoko. Kaya nga wag mo nang piliting tong si Dayanara. Tignan mo itsura niya. Halata namang ayaw niya tapos ikaw, todo yung pamimilit sa kanya. Ay, Joey, hindi ko naman siya pinipilit ng todo. Ang akin lang kung anong trabaho yun nandyan na basong gaba na niya. Hirap dito sa anak mo masyadong choosy. Hindi naman po ako masyadong choosy, Ma. Ah, basta. Yun din yun. Choosy ka. Ayoko lang naman na mawalan tayo ng pera. Lalo ngayong hindi na makakapagtrabahong tatay mo. Kaya nga habang meron pa tayong ginagastos, pinaghahanap na agad kita ng trabaho. Ano ba plano mong gawin sa diploma mo? Itago sa baul? Aba sana hindi ka nalang nag-aral. Sumusobra ka na, Salve. Anong sumusobra dun? Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Hindi ganyan ang pagsasabi ng totoo. Dahil hindi mo na iniisip yung kapakanan at mararamdaman namin ng anak mo. Masyadong walang preno yung bibig mo. Kung nasasaktan ka pala sa mga sinabi ko, sana hindi mo hinayaan ang sarili mo na maaksidente. Hanggang ngayon, sana nandun ka pa sa barko at nagtatrabaho. Ma, tama na po. Ano ba? Sige! Pagkampihan kayo ng papa mo! Kakampihan ko po talaga si Papa kasi grabe na kayo eh. Sa palagay niyo ba gusto ni Papa yung nangyari sa kanya? Kaya nga aksidente eh. Walang may gusto at hindi rin inaasahan. Pero kayo kung makapagsalita parang wala kayong pakialam kay Papa. Sa sweldo lang niya kayo may pake. Nak, hayaan mo na mama mo. Ganyan na siya kahit noon pa. Anong ibig mo sabihin, Joey? Na mukha akong pera? Parang gano'n na nga. Ay, lintik talaga kayo mag-ama. Diyan na nga kayo! Pinaiinit yung ulo ko! Pa, bakit namang ganun si Mama? Hindi ba niya naiintindihan yung sitwasyon? Ewan ko, nak. Pakiramdam ko tuloy wala akong silbi kasi nandito ako sa bahay natin. Nakaratay. Imbis na sana nagtatrabaho ko para may maipadala sa inyo. Wala po kayong kasalanan pa. Kaya huwag niyo sisihin ang sarili niyo. Pag gumaling po kayo, makakabalik na naman kayo sa pagtatrabaho. Doon na lang po muna tayo mag-focus sa pagpapagaling niyo. Papadudot kung ilalarawan ko si Mama ay masasabi kong may pagkabagastos siya. Mahilig din siyang magbida at magyabang sa mga kaibigan niya ng mga bagong gamit na binibili niya mula sa sweldo ni Papa. Tapos kaming mga anak ay madalas na tinitipid niya. Pangarap niyang may pagawa ang bahay namin pero hindi matapos-tapos dahil nauna niyang pagkagastosan ang mga luho niya. Hindi lang sila isang beses nag-away ni Papa dahil sa pagiging waldas niya. Maraming beses na pero sa huli si Papa pa rin ang pinapalabas na masama at maramot ni Mama. Kabaligtaran naman ang ugali ni Mama ang kay Papa. Nuknukan ang tipid yon sa sarili pero napaka mapagbigay pagdating sa amin. Kaya nga nung nalaman niya na tinitipid kami ni Mama, sa akin na niya pinapadala ang allowance namin ng kapatid ko noon sa school at sa bahay. Bagay na ikinainit ng ulo ng nanay namin. Galit na galit siya at sinabing wala raw tiwala si Papa sa kanya. Kaya naman muling binalik sa kanya ni Papa ang pagpapadala ngunit may mga kondisyon. Kasama na roon ang pag-iipon nila ng pera sa bangko na gagamitin pampuhunan sa negosyo pag umuwi na si Papa sa Pilipinas. Kaya lang nagkagulatan na lamang noong nalaman naming walang laman ang bank account nila at hindi rin may paliwanag ni Mama kung bakit nagkaganon. Papadudot. Ulitin mo nga yung sinabi mo. Sabi ko ayoko na sumampas sa barko. Gusto ko na lang dito sa bahay. Hoy, Joey, nababaliw ka na ba? Ano bang klaseng tanong yan? Para ka namang ewan kausap, Salvi. Matagal-tagal ko na rin pinag-isipan yun. Saka sa kondisyon kong to, malabo na ako makasampa pa sa barko. Sa edad kong to, hindi ko nga alam kung gagaling pa ako. 50 ka pa lang naman ah. Mga kaedad mo nga dito sa atin, nagbabanat pa ng buto.
Yung iba mas matanda pa sa'yo. Tapos ikaw? Nagkasakit ka lang na panghinaan ka na ng loob? Ano plano mo sa buhay kung hindi ka nasasampa sa barko? Nakuha mo pa talaga magtanong? Planado ko na nga sana yung mga gagawin ko rito kung hindi mo nilustay yung pera ko sa bangko. Ha? Sobra ka naman sa nilustay. Totoo naman na. Kasi kung nandyan yung pera, bakit wala ka maipakita sa akin? Dito ko rin naman sa bahay ginamit yung pera. Kaya wag mo nga akong paratangan na parang pinagnakawang kita. Bakit? Hindi ba? Sumasobra ka na, Joey! Oh, Ma, tama na po. Huwag niyo nang awayin si Papa. Siya ang nangaaway sa akin. Narinig mo ang sinabi niya? Pinagbibintangan niya ako, ninakawang ko siya. Sa bibig mo nang galing yan at hindi sa akin. Saan ko naman gagastusin yung pera, Aber? Saan pa? Di sa mga luho mo. Sa mga mamahalin mong bag, damit at mga alahas. Huwag mo pakialaman yung mga yon. Regalo ko yon sa sarili ko. Bakit hindi mo na lang kaya ibenta yung mga yun para may pakinabang naman? Bakit ko naman gagawin yon? Para magkapera tayo. Lalo na ngayon na hindi na ako sasampa ulit sa barko. Kulang pa yung pera ng pagbebentahan ng mga yun sa pang-araw-araw natin. Tapos gamutan mo pa. Paano na lang din tong bahay? Hindi na natapos-tapos. Ma, pwede ba tumigil na po kayo? Pera na lang ba talagang mahalaga sa inyo? Oo! Importante ang pera para mabuhay tayo. Nandito naman ako. Pag nagkaroon na ako ng trabaho, pwede na akong tumulong sa inyo ni Papa. Nak, hindi ka naman namin inuobliga. Hindi! Inuobliga ko siya, Joey. Huwag mo na nga babyhin yung anak mo. Matanda na yan. Kung ikaw kaya yung magtrabaho kaysa inuobliga mo anak natin. Bakit ka naman gagawin yun? Nakakapikon ka na kasi. Kung makapagsalita ka, akala mo ganun lang kadaling kumita ng pera. Palibhasa, hindi mo alam yung hirap at sakripisyo ng pagtatrabaho sa labas kasi nandito ka lang sa bahay. Hindi naman ako nagpapalipas oras dito sa bahay Mga nakakalimutan mo. Inaasikaso ko yung mga anak mo. Ma, sabi na tumigil na kayo eh. Hanggang kailan po ba kayo magtatalo tungkol sa pera? Yung nanay mong gastador pagsabihan mo. Bakit ako lang? Kausapin mo rin yung tatay mong inutil. Papa Dudut, nalulungkot ako sa nangyayari sa pamilya namin. Lalo na sa mga balikat ko na atang ang mabigat na tungkulin na buhayin sina Mama at Papa. Nagsisimula pa lamang ako noon sa paghahanap ng trabaho pero grabe na yung pressure. Hindi rin nakakatulong, Papa Dudut, ang laging pagreklamo at pagtatalak ni Mama kay Papa. Awang-awa na ako sa tatay namin dahil lagi siyang sinasabihan ni Mama na walang silbi at inutil. Hindi ko lubos maisip kung bakit may ganong kasamang ina at asawa. Sa kabilang banda ay nagsika pa rin ako para makapag-apply ng trabaho. Kahit naman papaano ay may last pay pa si Papa na nakuha niya sa pinagtatrabahuhan niya. Kaya yun muna ang ginamit naming panggastos. Pero syempre kung anong higpit namin ng sinturon ay siya namang waldas ni Mama. Para siyang mababaliw kung hindi siya makakabili ng gusto niya. At kapag sinasaway siya ni Papa ay binabalik niya rito ang sisi at pinamumukha naman niya na kasalanan nito kung bakit kami gipit sa pera at naghihirap kami ng dahil kay Papa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, dahil nagsisimula pa lamang ako sa trabaho ay hindi ganong kalaki ang sweldo ko. Kaya nga natuto akong mag-budget para mapagkasya lamang ang kinikita sa mga pangangailangan namin sa bahay. Kasama na doon ang allowance ng kapatid ko sa eskwelahan na noon ay graduating na rin at para din sa gamot ni Papa. Kaya nga pag wala na akong maibigay kay Mama na extra money ay naghihimutok siya sa akin at pinagsasalitaan ako ng hindi maganda. Halimbawa na doon ay yung tinitipid ko raw siya, hindi ko na siya mahal at maramot daw ako sa kanya. Papa Dudut, masakit para sa akin na makarinig ng mga salitang ganon mula pa mismo sa mama ko. Inaasahan ko kasi na maintindihan niya ang sitwasyon namin pero maling-mali ako. Kung tutuusin ay hindi naman kami umabot sa puntong wala na kaming makain. Meron pa naman. Pero sadyang mapili lang si Mama sa pagkain at gusto niya laging masarap
na katulad daw ng mga napapanood niya sa TV o nakikita sa social media na kinakain ng mga kumare niya. Kaya nga tuwing sweldo ko ay binibilhan ko siya pero ni minsan ay hindi siya nagpasalamat. Minsan madalas ay nagreklamo pa siya dahil nahuli raw ako ng bili at iba na ang craving niya ng mga oras na yon. Kaya nga tinamad na akong pasalubungan siya kasi pinamumukha niya sa akin na hindi ko siya ma-spoil katulad ng ibang anak na mga kaibigan niya. Bunga noon ay lagi na lamang akong malungkot, bagay na hindi nakaligtas sa mapag-obserbang mga mata ng tatay ko. Kumusta ka naman sa trabaho mo, anak? Okay lang naman po, pa. Mabait naman po sa akin mga kasamahan ko doon. Tinuturuan nila ako kapag hindi ko alam yung gagawin. Tsaka lagi nila akong pinupuri kapag nagagawa ko ng maayos yung trabaho. Lalo tuloy akong ginaganahan na pumasok. Naalala ko, may ganyan din akong kasamahan sa trabaho. Bale, boss ko siya. Lagi niya akong pinupuri kapag maayos ang trabaho ko. Kahit pareho kaming lalaki, nalalambingan talaga ako sa kanya. Pero sa totoo lang, hindi lang naman siya sa akin ganun. Kasi mabait din siya at mahilig mamuri ng iba pa naming kasamahan kaya nga kahit mabigat yung trabaho namin napapagaan dahil maayos siya makitungo. Sabi ko na nga be, importante talaga na maayos yung mga kasamahan mo sa trabaho para maging maayos din pakiramdam mo habang nagtatrabaho. Oo, nak. Kaso, sigurado mamimiss niya kayo kasi hindi na kayo sasampa sa barko. Oo, pero sabi niya sa akin nung isang beses na nagkausap kami sa cellphone, bibisitahin niya ako rito sa bahay pag dumaong na raw ulit dito sa Pilipinas yung barko nila. Ganun po ba? Ayos yun. Para naman kahit po papano malibang kayo habang nagpapagaling. Ay, sa totoo lang, nalulungkot pa rin ako sa nangyari sa akin. Naisip ko kung hindi ako na-aksidente, baka kahit papano makapag-extend pa ako ng kontrata sa barko bago ako tuluyang magretiro. Kasi naman yung nanay mo kung sabihan ako ng inutil at walang silbi, akala mo kung sino? Minsan gustong sumama ng loob ko sa kanya kasi nga ang tagal ko rin nagpakahirap sa pagtatrabaho sa barko. Tapos siya gastos dito, gastos doon lang ang ginagawa. Oh, kita mo, pati yung inaasahan kong ipon sana niya mula sa mga padala ko, wala rin nangyari. Ewan ko nga po ba kay mama kung bakit siya nagkaganon. Ang hirap na niyang kasama dito sa bahay. Wala siyang ginawa kundi magsisigaw tsaka magparinig sa atin. Nasasaktan ako kapag pinaparinggan ka niya at sinasabihan na masasakit, anak. Kung ako kahit papano nasanay na sa kanya, pero naaawa ko sa'yo. Natitiis ko naman po pa. Pasok sa isang tenga, labas sa kabila. Para hindi ko masyadong damdamin. Pero kahit na, ayoko masanay ka na ginaganon ng sarili mong ina. Si Salvi talagang kailangan magbago. Ayus-ayusin niya tapos ang dila niya kasi masyado nang matalim. Kaya nga laking pasasalamat ko kasi nandito na kayo kasama namin. Kahit na hindi tayo katulad ng dati, yun bang madali sa inyong mabili yung mga luho namin? Ayos lang sa akin yun. Kasi magkakasama na tayo. Tutuparin pa rin naman natin yung plano yung negosyo. Kasi talaga pong pag-iipunan ko yun pa. Talaga, anak? Opo pa. Kaya nga po magpagaling talaga kayo. Salamat pero ayoko nang isipin mo yun. Baka lalo ka lang kasi mabigatan Ikaw na nga lang gumagastos dito sa bahay. Saka ikaw na rin nagbibigay ng allowance sa kapatid mo. Malapit na rin naman po siyang gumraduate. Nag-uusap na kami na pagtutulungan namin ang gastusin dito sa bahay para hindi ako mahirapan. Kaya ako na pong bahala sa negosyo nyo. Basta dapat pangako nyo sa akin na magpapagaling kayo, ha? Oo naman, nak. Salamat kasi kahit wala man ako maraming pera, meron naman akong mababait na mga anak. Para sa akin, kayo ng kapatid mo ang yaman ko na hindi matutumbasan ng kahit magkanong halaga. Mahal na mahal ka namin pa. Masaya talaga kami na magkakasama na tayo ngayon dito sa bahay. Kaya sana kahit na ano pong sabihin ni Mama, huwag niyo po masyadong damdamin ha. Hindi totoo yung mga yun. Gayahin niyo na lang ako pa. Pasok sa isang tenga, labas sa kabila. Sabi ko naman sa'yo, sanay na ako. Pero pag naiinis ako sa kakatalak ng nanay mo, parang siya yung gusto kong palabasin sa bahay natin.
Mabuti pa nga po. Ikaw ha, suportado mo ako. Hindi lang po suportado pa. Kakampi niyo pa ako. Papa Dudut, hindi ko na napigilang maglabas ng sama ng loob kay Papa, pero hindi para ipamukha sa kanya ang tulad ng mga sinabi ni Mama. Thankful kami ng kapatid ko na ligtas si Papa at kasama na namin siya. Kung tutuusin ay matagal-tagal na rin siyang nagtatrabaho sa barko bago nangyari ang aksidente. Maraming birthday namin ang kapatid ko na wala siya at maraming Pasko rin na malayo siya sa amin. Kaya kahit papaano ay may comfort at saya rin na kasama namin siya sa bahay ngayon. Mahal na mahal ko si Papa. Siya ang madalas kong kausap pagkagaling ko sa trabaho at kahit na anong late ko nang umuwi dahil sa heavy traffic ay naaabutan ko pa rin siya sa sala habang nasa wheelchair niya at naghihintay sa akin. Minsan ay doon na siya nakakatulog kaya naaawa naman ako. Lagi niyang kinukumusta ang araw ko at pinakikinggang mabuti ang bawat detalye ng mga kwento ko. Nakikita ko sa mga mata niya na sabik siyang malaman ang nangyari sa buong maghapon ko. Pangit man yon o maganda. Kaya nga pagkatapos kong magkwento sa kanya ay gumaan ang dibdib ko. Lumipas ang 1 taon ay nakagraduate na rin si Ricky at 2 na kaming naghahanap buhay sa pamilya. Kahit paano ay may katuwang na ako sa responsibilidad, kaya bahagyang gumaan ang mga dala-dala ko. Kung may nagpapabigat man ulit nito ay walang iba kundi si Mama at ang walang katapusan niyang pagrereklamo. Minsan papadudot na pag-usapan namin nila Papa at Ricky kung wala na ba talagang pag-asa na magbago si Mama. Kung umakto kasi siya akala mo ay pinagdadamutan. Siya na nga yung walang trabaho sa amin, siya pa rin yung pinaka magastos. Kaya nahirapan din kaming mag-ipon ng kapatid ko dahil laging nangihingi si Mama. Hanggang sa nagdaan pa ang 9 na taon, meron akong inanunsyo sa bahay na agad na kinontra at tinaasan ng kilay ng nanay ko. O nasa na ba yung kapatid mong yon? Sabi niya po malilate daw siya. Pero nasabi ko na sa kanya yung sasabihin ko sa inyo ni Papa. Ano ba kasi yon? Bakit kailangan kausapin mo pa yung kapatid mo? May kinalaman ba siya rito? Meron po. Kasi miyembro siya ng pamilya natin. Tungkol saan ba yung sasabihin mo, Nak? Ano po kasi, Pa? Ano nga? Pa-suspense ka naman eh. Tumahimik ka nga, Salve. Napakadaldal mong babae ka. Nagsalita ang tahimik ko, no? Oh, mag-aaway pa kayong dalawa? Sabihin mo na kasi yung sasabihin mo. Sinasayang mo lang ang oras ko eh. May pupuntahan pa kami maya-maya ng mga kumari ko. Ma, aalis na naman kayo? Oo. Ayoko rito sa bahay natin kasama yung pilantod mong tatay. Kaunti na lang talaga mahampas na kita ng tungkod ko. Sige, subukan mo. Baka pilayan pa kita lalo. Pa, wag na po kasi kayong pumatol. Ma, wag niyo na kasing awayin si Papa. Yung tatay mo kasi. Pasensya na, anak. Mabalik tayo doon sa sasabihin mo. Ano ba yon? Plano na po namin kasi magpakasal ng boyfriend ko. Talaga? Magandang balita yan kung ganon. Ano magandang balita doon eh? Pag kinasal niyang anak mo, bubukod na yan sa atin. O sino magbibigay ng perang panggastos dito sa bahay? Ano ba pinagsasabi mo kumikita naman yung tindahan na binigay sa atin ng anak mo ha? Pero hindi pa rin sapat yun, no? Sa dami ba naman ng mga umuutang sa tindahan niya na pagkahirap-hirap singilin, madalas pa akong abonado dyan kaysa tumubo kaya wala rin kwenta. Anong ibig mo sabihin? Hindi na pwede mag-asawa at bumukod si Dayanara? Kasi gusto mong buhayin pa rin niya tayo, ganun ba? Aba bakit hindi? Mga magulang niya tayo. Kaya dapat lang na siyang bumuhay sa atin. Baliw ka ng babae ka. Baliw na akong baliw pero ayoko! Hoy Dayanara, paano na kami ng papa mo? Kita mo namang maliban sa pagtao niya sa tindahan natin hindi na nakakapagtrabaho yan dahil sa kapansanan niya. Tapos gusto mo pa kaming iwanan dito sa bahay? Pero 33 na po ako.
Gusto ko na po magkaanak at bumuo ng pamilya kasama yung boyfriend ko. Bakit kasi biglaan naman yung pagdedesisyon nyo ng ganyan? Ano pong biglaan? Inabot na nga po ko ng ilang taon bago kami naging desidido talaga eh. Pinagpaliban na namin to ng husto, kaya sana naman po pagbigyan nyo na kami. Tama ang anak mo. Napapanahon na rin naman para bumukod siya at magkaroon ng sariling pamilya. Kaya huwag mo na siyang pigilan. Paano na nga tayo pag umalis na rito si Dayanara? Mabubuhay naman tayo kahit bumukod siya. Hindi ako mabubuhay sa kakarampot na kita ng tindahan natin, Joey! Hindi ko naman po puputulin yung pagbibigay dito sa bahay, Ma. Mag-aabot pa rin naman po ako kahit papano. Siguro hanggat wala pa kaming anak. Paano kung mabuntis ka kaagad pagkakasal nyo? Eh di automatic hindi ka na mag-aabot sa amin. ATM ba talaga ang tingin niyo sa akin? Hindi po ba pwedeng magkaroon din ako ng sariling buhay? Ang tagal-tagal ko nang inuna tong pamilya natin. Ngayon na gusto ko ng pagtuunan ng sarili ko, nagkakaganyan kayo? Ayos lang sa akin na mag-asawa ka na, anak. Yang nanay mo lang talaga ang problema rito eh. Kung makapagsalita, akala mo mamamatay na sa gutom. Eh sa dami nga ng pwedeng kainin dito sa bahay, nasasayang na lang dahil ang arte-arte. Ako pa talaga maarte, ha? Please naman, wag na kayong mag-away oh. Napapagod na kasi ako sa kasasaway sa inyo eh. Ma, kinausap ko na si Ricky. Sabi niya siya na raw po ang bahala rito sa bahay natin hanggat wala pa siyang pamilya. Wala pa naman daw siyang planong mag-asawa, kaya wala kayong dapat ipag-alala. Buti pa yung kapatid mo, iniisip kami ng tatay mo. Pero ikaw? Ha? Kanino ka ba nagmana? Napakadamot mo? Makasarili ka? Bahala ka sa buhay mo! Kahit mamaya mag-asawa ka na kung gusto mo! Hoy Salve, namumuro ka na talaga. Huwag mo ako pinagkakausap! Inutil! Papadudot, pakiramdam ko talaga na mga panahong yon ay nakagawa ako ng malaking kasalanan samantalang gusto lang naman naming magpakasal ng boyfriend ko. Kung tutuusin ay 33 years old na ako noon pero kung pagbawalan ako ni mama, para pa rin akong teenager. Gusto ko na magumpisa kami ng pamilya ng boyfriend ko dahil hindi na kami bumabata pa. May lahi pa naman kami sa side ng nanay ko na hirap ng magkaanak kapag tumungtong na ng 30 anyos. Mabuti na lamang at sinuportahan nila Papa at Ricky ang plano ko kahit na naging resulta noon ay sumama ng husto ang loob ni Mama. Pero hindi ko na lamang siya masyadong pinagtuunan ng pansin. Malungkot ako na tutulo siya sa pagpapakasal ko. Pero tinuloy ko pa rin ang matagal na naming plano ng boyfriend ko. Siyempre nakabudget pa rin ang wedding namin para makatipid at invited lamang ang mga malalapit naming kamag-anak at mga kaibigan. Kaso hindi pumunta si Mama. Pero masaya pa rin ako kasi nandyan sina Papa at Ricky. Pagkalipas ang isang linggo ay bumukod na ako. At kahit na malungkot na umalis ng bahay namin, ay nangako ako kay Papa na lagi siyang bibisitahin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, masarap sa pakiramdam na nakakapanibago pala ang bumukod pero masaya naman kami ng mister ko dahil unti-unti na naming naisa sa katuparan ng plano naming pagbuo ng sariling pamilya. Thankful din ako sa kanya kasi hinintay niya ako. Ang hirap din kasi pag ikaw ang breadwinner ng pamilya. Parang wala kang karapatang unahin ang sarili mong buhay dahil meron kang binubuhay. Kaya nga malaking bagay ang pagkakaroon ng supportive na partner para lalong lumakas ang loob ko at hindi ako masiraan ng ulo. Lalo ba naman sa klase ng nanay na meron ako. Tulad ng pangako ko kay Papa ay dinadalaw ko pa rin siya sa bahay namin tuwing weekend. In fact, doon kami nagla-lunch. Kung tatanungin ninyo kung kumusta na kami ni Mama, malamig pa rin ang pakikitungo niya sa akin. Sinabi na lang ni Papa na hayaan ko muna at bigyan ng panahon para matanggap niya ang sitwasyon. Pero kapag hindi naman ako pumupunta sa bahay namin ay lagi ako nakikibalita sa kapatid ko sa mga nangyayari doon. At nalaman ko nga na napapadalas ang pag-aaway ni na Mama at Papa. Nagwo-worry na ako kaya naman kinausap ko na ang Papa ko nung isang beses na binisita ko siya sa bahay namin.
At doon niya sinabi sa akin ang dahilan ng pagtatalo nila ng nanay ko. Totoo po ba yung sinabi niyo, Pa? Oo, nak. May ibang lalaki ang mama mo. Huling-huli ko siya na madalas niyang kausap sa cellphone. Base sa kwento ng mama mo, mayaman daw yung lalaking nakilala niya sa kasino. Kasino? Nagkakasino si Mama? Oo. Kaya pala madalas nawawala yung benta namin sa tindahan kasi pinasusugal niya. Pero hindi naman po marunong magsugal si Mama. Saan po siya natutong magkasino? Malamang sa mga kumare niyang masamang impluensya. Pero napaisip ako baka matagal na rin niyang gawain yun. Pakiwari ko simula pa lang nung nagtrabaho ko sa barko. Kaya nga wala siyang maipakitang pera sa bangko pag uwi ko. Hindi naman po siguro. Kasi madalas niya nung pagkagastusan mga mamahaling gamit niya. Pero wala na yung mga yun ngayon. Ano pong ibig niyong sabihin? Binenta niya na lahat para may maipangsugal siya. Katulad ngayon, wala siya rito sa bahay. Malamang nandun yun sa kasino. Grabe naman po si Mama. Tapos nakuha niya pa man lalaki. Ibig bang sabihin nun, pinamumukha niya sa akin na kayang-kaya niya akong palitan dahil lang ganito ako? Hindi naman po siguro, Pa. Hindi naman nagbagong tingin sa akin ng mama mo simula nung mapilay ako. At kahit anong gawin ko para mapatunayan sa kanya na kaya ko pa rin magtrabaho, na may silbi pa rin ako sa pamamahay na to, wala pa rin saysay kasi hindi niya pa rin yung nakikita. Lagi lang niyang bukang bibig yung pagiging inutil ko. Huwag po kayong magsalita ng ganyan. Lalo na't hindi niyo naman po ginusto yung nangyari sa inyo. Tsaka, kahit may kapansanan kayo, masipag pa rin kayo, Pa. Sa totoo lang, bilib nga po ako sa inyo eh. Kaya huwag niyo pong pagsasalitaan ng masama ang sarili ninyo. Hindi ko lang mapigilan kasi nahihirapan na akong tiisin ng nanay mo. Imbis na tulungan niya ako para maging mabuti yung nararamdaman ko, dinadagdagan niya pa yung bigat sa dibdib ko. Buti na lang, nandiyan kayo ng kapatid mo. Kasi kung nagkataon na kaming dalawa lang ng nanay niyo, baka nasiraan na ako ng ulo. Tapos ngayon, dinagdagan niya pa yung atraso niya sa akin sa pagkakaroon ng ibang lalaki. Hindi na talaga siya nahiya sa akin, anak. Tama kayo. Sobra na si Mama sa mga ginagawa niya. Hindi na niya binigyan ng kahihiyan ng pamilya natin. Tapos binastos pa niya ang kasal ninyo. Hayaan niyo pa. Kakausapin ko siya pagdating niya. Baka mag-away lang kayo, nak. Mag-aaway po talaga kami kasi hindi nakakatuwa yung mga pinaggagawa niya. Iniisip ko lang na baka lalong mapalayo loob niya sa'yo pag nalaman niyang sinumbong ko yung panlalalaki niya. May karapatan naman po kaming malaman yon kasi mga anak niyo kami. Isang buong pamilya tayo kaya dapat alam din namin ang mga nangyayari sa inyo. Hindi naman porke bumukod na ako eh. Wala na po akong pakialam sa inyo dito. Siyempre, nag-aalala po ako sa inyo. Lalo na ngayon na gumagawa pala ng kalukuhan niya si Mama. Ay, ewan ko ba sa mama mo? Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa kanya. Nasasaktan ako pero mas lamang yung pagod ko na pakisamahan yung ugali niya. Kaya hindi ko na lang di siya kinokompronta. Kaya siguro iniisip niya na ayos lang sa inyo yung ginagawa niya dahil hindi kayo nagsasalita. Pero ako nang gagawa nun pa. Kakausapin ko si Mama at kung kailangan na makarinig siya ng mga hindi magagandang salita, hindi ako mangingime para naman magtanda siya. Nakakapagod na siyang intindihin. Puro na lang problemang dala niya sa pamilya natin. Papa Dudut, hindi ako makapaniwala na meron pa palang ilalabas na mas masama ang ugali ni Mama nang malaman ko mula mismo kay Papa na may ibang lalaki siya. At hindi na siya nahiya dahil dinadala pa raw niya ang lalaki niya sa pamamahay namin. Wala namang magawa si Papa dahil lumpo siya. Kahit na nakakalakad siya sa tulong ng wheelchair at tungkod niya, mabibilang lang sa daliri ang mga hakbang na magagawa niya nang hindi siya napapagod. Sa loob kasi ng 10 taon ay hindi naman tuluyang gumaling ang baling binte at balakang niya. Kaya naman, nakadagdag-dagok yon sa pagsasama nila ni Mama. At dahil napuno na ako ay agad kong kinumpronta si Mama tungkol sa sumbong ni Papa sa akin. At nakakagulat lang na buong pagmamalaki niyang pinatotohanan sabay-sabing ginagatasan lang naman daw niya ang lalaki niya. Dahil kulang daw ang perang binibigay namin sa kanya, kaya niya nagagawang kumabit.
Kinilabutan ako sa katwiran ni Mama dahil napakabaluktot. Tapos ay hindi ko akalain na magagawa niyang gumamit ng ibang tao makuha lamang niya ang mga bagay na gusto niya. Para na niyang binenta ang dignidad niya kapalit ng pera. Ang sakit-sakit sa parte ko bilang anak na wala akong magawa sa kalokohan ng mama ko. Tapos mas doble yung sakit dahil harap-harapan niyang iniiputan si Papa sa ulo. Kaya nga nung napuno na ako sa kanya ay tinakot ko siya na pwede namin siyang idemanda dahil kasal siya pero may kinakalantaring iba. Sa kabila ng lahat ng napag-usapan namin ay hindi niya pa rin tinigilan ang pakikipag-ugnayan sa lalaki niya. Isang araw, isang pangyayari ang aktwal kong nasaksihan sa bahay namin nang dumalaw ako doon, Papa Dudut. Teka, Salvi! Diyan ka sa labas! Lumayas ka na rito! Bakit niyo tinulak si Papa? Pa, ayos lang ba kayo? Ayos lang, nak. Medyo masakit lang tong balakang ko. Aalalayan ko na po kayong tumayo. Sige, anak. Salamat. Aba, biglaan naman ang pagdating mo. Pero buti na rin yun para masundo mo na yung tatay mong pilay. Ang kapal ng mukha mo, Salvi! Mukha mo ang makapal! Naati mo na binubuhay ka ng mga tao sa paligid mo? Wala ka ng silbi sa pamamahay na to kaya lumayas ka na! Bahay ko rin to, kaya hindi mo ako mapapalis! Sa akin nakapangalan ng titulo nito kaya wala kang habol dito! Bakit niyo ba pinapalis si Papa? Dito na kami titira ng boyfriend ko! Boyfriend? Oo! Akala ko ba hiniwalayan niyo na yung lalaking yon? Anong pinagsasasabi niyo na dito na kayo titira? Eh bahay din namin to! Bahay ko lang to! May sarili ka ng bahay, di ba? Tapos sa akin to nakapangalan kaya patitirahin ko yung gusto kong patirahin dito. Kaya magsasama na kami dito ng boyfriend ko. Hindi kami papayag, Ma! Wala ka magagawa. Desisyon ko yon. Total, hiwalay na rin kami ng tatay mo. Hiwalay? Anong pinagsasasabi niyong hiwalay? Nakipag-hiwalay na ako sa kanya. Kasi ayoko na siya makasama sa pamamahay ko. Tsaka hindi ko na siya mahal. Kaya hayaan niyo na lang ako na maging masaya. Gusto niyong maging masaya kahit na maging miserable si Papa? Anong klaseng asawa kayo? Yung klase ng asawa na hindi magtitiis sa pag-aalaga sa inutil na yan hanggang tumanda ako at mamatay. Mataas ang pangarap ko sa buhay. Alam mo yan. Sabi ko nga noon, pag natapos ng bahay natin, gusto ko namang sumama sa mga kumari kong magliwaliw sa iba't ibang lugar. Pero hindi ko magawa makaalis dito sa Pilipinas kasi wala tayong kapera-pera. Kasalanan lahat to ng tatay mo dahil na-aksidente siya tumigil sa pagtatrabaho. Eh di sana buhay reyna na ako ngayon at hindi taga-alaga ng katulad niyang inutil. Kayo ang totoong inutil! Ano sinabi mo? Ang sabi ko, kayo yung totoong inutil dito at hindi si Papa! Napakabastos mo at walang moda! Kayo yung bastos! Ang kapal ang mukha nyo! Kinain na kayo ng kasakiman nyo para paalisin nyo si Papa! Tapos ang kapal pa ng mukha nyo na sumbatan si Papa at sabihang inutil! Eh kayo nga yung walang silbi eh! Hoy, Dayanara! Hindi kita pinalaking bastos! Mahadera kang babae ka? Masusungal talaga kita! Anong pinalaking pinagsasasabi nyo? Hindi naman talaga kayo naging nanay sa amin ng kapatid ko! Tsaka, nagpapasalamat ako dahil hindi nyo ako pinalaki! Kasi kung nagkataon, eh dinagmana ako sa pagiging galit ninyo! Itiko mo na yung bunganga mo! Magsama kayo niyang tatay mong inutil! Umalis na kayo sa harapan ko! Mga buwisit kayo sa buhay ko! Mga salot! Papa Dudut, wala na kaming nagawa noong pinaalis kami ni Mama sa bahay. Ayaw na rin namang makisama sa kanya ni Papa kasi pagod na raw siya at nasasaktan sa mga pinaggagawa ng nanay ko. Kaya naisipan kong isama na lamang siya sa bahay namin ng asawa ko. Tapos nung sumunod na araw ay nalaman kong pinaalis na rin ni Mama sa bahay si Ricky. Mabuti na lang at may kakayahan ng makarenta ng sariling mauupahan ng kapatid ko kaya hindi naging problema ang tutuluyan niya.
Galit na galit kami kay mama pero mas nangibabaw doon yung mga katanungan tulad ng paano niya nagawa sa amin ang mga bagay na yon. Samantalang kami ang pamilya niya. Ayaw na rin naman siyang ipademanda ng papa ko dahil dagdag gulo lang daw yon. Sinabi rin niya na hayaan na lang namin si mama sa kagustuhan nito. Kaya kahit labag sa kalooban namin ang kapatid ko ay sinunod namin ang desisyon ni papa at nirespeto ang gustong mangyari ng tatay namin. Tuluyan na kaming kinalimutan ng nanay namin, Papa Dudut, at kinalimutan na rin namin siya. Pero lagi pa rin siyang naaalala ni papa kaya madalas siyang malungkot. Wala naman akong magawa para mabawasan ang sakit na nararamdaman niya. Kasi sa tuwing nakikita ko siyang malungkot at palihim na umiiyak, ay nadudurog ang puso ko. Bilang anak, ayaw kong nasasaktan ng magulang ko. Pero wala naman akong magawa para maayos pa ang nasira naming pamilya dahil kay mama. Kaya lang akala ko ay wala nang lalala pa sa sitwasyon. Pero pagkalipas lang ng 2 buwan, ay na-stroke ang tatay namin na naging dahilan para tuluyan na siyang kunin sa amin. Ang sakit-sakit mamatayan ng tatay. Habang sinusulat ko po ito ay naiiyak pa rin ako. Hindi ko alam kung papaano ilalarawan ang sakit. Kulang na lang ay mamatay din ako ng araw na yon. At magpahanggang sa ngayon ay hindi ko pa rin tanggap ang nangyari kay papa. Sinisisi ko pa rin si mama na hindi man lang dumalaw sa burol at libing ng tatay namin. Kaya nga lalong nadagdagan yung galit at hinanakit ko sa puso ko para sa sarili kong ina. Alam ko naman na dapat matutuhan kong magpatawad pero sa ngayon kahit na anong gawin ko ay hindi ko pa rin mahanap ang pagpapatawad na yon sa puso ko. At sa nakikita kong ugali ng nanay namin ay yun bang mas pinagtatawanan niya na wala na talaga siyang pakialam sa amin ng kapatid ko. Sa kasalukuyan, Papa Dudut ay nagpapatuloy pa rin naman ang buhay namin ng kapatid ko. Kinakaya namin ang bawat araw kahit na wasak kami. Nami-miss pa rin namin ang tatay namin at kapag nakakaramdam kami ng kalungkutan ay masasayang ala-ala na lamang na kasama siya ang iniisip namin. Ipinagpapasa Diyos na lang din namin ang karma para sa aming nanay. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut, at umaasa ako na sana'y mapili po ninyong i-ere sa inyong programang Barangay Love Stories ang kwento ko. Maraming salamat and God bless sa Barangay LS 97.1. Ang inyong forever nakapuso at kabarangay, Dayanara. Dear Papa Dudut, dumanas na ba kayo ng matinding kahirapan sa buhay na ultimo ulam ninyo sa kanin ay asin na lamang? Ako kasi at ang pamilya ko ay oo. Maswerte na nga lang kami kung may asin. Pero kapag nakaluwag at nakapagdilihensya si tatay ng pangulam namin, bumibili siya ng noodles na pinaghahatian naming magkakapatid. Kadalasan 2 pakete lamang yon at kulang na kulang pa sa aming 8. Kaya ang ginagawa ko ay dinadamihan ko ng tubig na pansabaw. At kapag matabang ay inaasinan na lang namin, kaya nga malaki talaga ang pasasalamat ko sa asin. Dahil binigyan nito ng lasa ang matabang at walang kasusta-sustansya naming pamumuhay noong araw. Bago ako magpatuloy sa pagsasalaysay ng istorya ko ay tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Gwen. 39 years old at tubong Teresa Rizal. Pero nasa Taytay na kami nakatira ng mister ko. Pinagkakabalahan namin ang munti naming negosyo na ihawa ng manok at baboy na may tag-1 branch na sa luma at bagong palengke ng Taytay. Tapos magkakaroon na rin kami sa Angono. Masasabi ko na hindi naging madali ang pagpapaunlad ng negosyo namin yon. Bukod sa dugo at pawis ay mahabang pasensya at taimtim na panalangin ang pinuhunan namin, Papa Dudut. Buti na lamang at suportado namin ang mister ko ang isa't isa.
Kaya nakakaya namin lahat ng mga pagsubok. Lalo na nga noong nagka-pandemic. Sa bagay, naisip ko na marami-rami na rin akong nalagpasang kahirapan, lalo na nung kabataan ko. Kaya dapat mas matatag na ako ngayong tumanda na ako. Kung babalikan ko ang antas ng buhay namin noon kumpara ngayon ay masasabi ko na malayo-malayo na rin ang narating namin, Papa Dudut. Hindi pa kami mayaman pero hindi na kami sumasala sa pagkain. At higit sa lahat ay hindi na rin kami nag-uulam ng asin. Mag-uumpisa ang kwento ko taong 2003 kung saan ay 18 anyos pa lamang ako at nasa high school, Papa Dudut. Nandito na po ako, Nay. Hala, ang dilim. Bakit wala po tayong kuryente? Di na kasi tayo nakakabayad dun sa pinagkakabitan natin, kaya pinutulan na nila tayo. Tiis na lang muna uli tayo sa kandila, anak. Gipit na gipit tayo. May sakit pa kapatid mong sumunod sa'yo. Ay, ang init na naman po nito mamaya. Pero magpapaypay na lang po ako. Salamat, nak. Pasensya ka na. Ay, nga pala, bakit ginabi ka yata? Nag-practice pa po kami ng sayaw para sa presentation namin sa school bukas eh. Nakakapagod nga po. Sakit na ng binti at balakang ko, paulit-ulit na lang. Di kasi makuha nung iba kong kaklase yung step eh. Kaya mot. At hindi ka man lang nagpaalam sa amin ng tatay mo. Sana naabangan ka niya at nasundo dyan sa may highway. Alam mo namang delikado eskinita papunta rito sa atin. Biglaan po kasi, Nay. Tsaka ayos lang naman po ako. Buti na lang din walang nagiinuman dyan sa labas kaya dire-diretso ako nakauwi rito. Ay, kamuntik na pala akong habulin ng aso ng kapitbahay nating bruha. Buti na lang di nakatalon dun sa gate nila. Lampa talaga. Eh, kumain ka na ba? Hindi pa nga po. May kanin pa po ba? Oo, pero baka malamig na. Sabawan mo na lang para lumambot. Ay, sige po, Nay. Sakto, gutom na ako. Hala, ano po to, Nay? Literal na sabaw lang? Oo, pero may lasa naman yan. Tinimplahan ko yan ng asin at paminta. Yan lang kasi kinaya natin pang ulam, nak. Pasensya ka na. Parang nakakawalang gana naman po tong kainin. Sana hinaluan nyo man lang kahit talbos ng kamote para may ngunguyain ako. Isasabaw mo naman sa kanin, yun na lang nguyain mo. Saka wala na akong mahihinga ng libreng talbos ng kamote ngayon. Lahat may bayad kulang nga pambili natin. Buti nga may bigas tayo, dyan lang lahat napunta. Ay, dami mo naman reklamo, nak. Sarap na sarap nga dyan mga kapatid mo. Wala naman po kasi silang choice. Magugutom sila pag di sila kumain. Pero sigurado ako na nag-i-imagine ng masarap na ulam yung mga yun para ganahan lang sila. Alam mo namang di nakakapagtinda tatay mo dahil may sakit, di ba? Ikaw ang matanda, ikaw ang dapat nakakaunawa sa sitwasyon natin. Hayaan mo, kapag nakapagtinda na uli tatay nyo at kumita na siya, ibibili ko kayo ng masarap na ulam. Talaga po? Ano po bibili niyong ulam, Nay? Ipag-aadobo ko kayo ng manok o di kaya baboy. Pwede rin nilaga o tinola. Gusto ko po sinigang. O sige, magsisinigang tayo pero sa ngayon, pagtiyagaan mo na lang muna yung kanin at sabaw. Lamang tiyan din naman yan. Ano pa nga ba? Sige po, kakainin ko na po, Nay. Ay, teka. Buti naalala ko. Kunin ko lang po sa bag ko. Ano yan? Tanan! Fish cracker po. Gabi na, magsisitsirya ka pa? Di ko naman po to papapakin. Uulamin ko po to. Feeling ko kasi di talaga ako mabubusog sa kanin at sabaw, Nay. Hay nako, dami mo talagang arte. Siyempre, ako naman po kakain. Di naman kayo. Kaya nga mag-aral ka ng mabuti nang magkaroon ka ng magandang trabaho. Para kapag kumikita ka na,
Mabibili mo lahat ng pagkaing masasarap na gusto mo. Ganun po talaga gagawin ko pag kumikita na ako. Di na tayo mag-uulam ng sabaw lang dahil meron na rin pong karne at mga gulay. Pero sa ngayon, i-imaginein ko na lang muna na sinigang tong ulam natin para mabusog ako. Sige, maiwan na kita. Matutulog na ako kasi inaantok na ako. Patayin mo na lang kandila pagkatapos mong kumain, nak. Opo, Nay. Good night po. Pangatlo ako sa magkakapatid at pangalawa sa matandang babae. Taho vendor ang tatay Simo namin at taong bahay naman si Nanay Wilma. Nakatira lamang kami sa maliit na barong-barong na may tagpi-tagping yero at dingding na plywood. Sunod-sunod kaming magkakapatid kaya naman hindi nalalayo ang agwat ng edad namin sa isa't isa. Ako na lang ang nag-aaral sa amin dahil huminto na ang ate at kuya ko para mamasukan ng trabaho. Nangatulong sa Maynila si ate samantalang si kuya ay nagtrabaho sa peryahan bilang utusan at tagalinis. Pero hindi sila regular na nagpapadala ng pera sa amin. May sariling pamilya na kasi si kuya tapos si ate ay nalaman na lamang namin na nakipagtanan sa boyfriend niya. Simula noon ay naatang na sa mga balikat ko ang responsibilidad bilang panganay. Kaya ganoon na lamang ang tampo ko kina nanay at tatay papadudot. Sa kabila ng lahat ay mahal ko naman ang aking pamilya. Dumarating lang talaga sa punto na nauumay na ako sa pamumuhay namin. Dagdag pa yung nakikita ko na para bang kontento na sina nanay at tatay sa estado ng buhay namin noong araw. Yun bang ayos lang kung may makain at ipagdasal na lang sa Diyos na maghimala kung wala. Mabait si nanay at maalagang ina papadudot pero madali siyang malungkot at malugmok. Mahina rin ang loob niya kaya kahit na anong oportunidad ang dumating sa kanya, tulad ng magandang trabaho ay hindi niya sinusubukan o pinapasok man lang. Hindi raw niya kaya at natatakot siyang magkamali. Si tatay naman ay masipag sa paghahanap buhay pero may ugali siya na hindi ko gusto, papadudot. Tama na po yung pag-inom nyo. Nakakalimang bote na kayo ng biri. Lasing na po kayo. Sino may sabi sa'yong lasing na ako? Kaya ko pa maglakad ng diretsyo. Lukuhin nyo lelang nyo. Halos matumba na nga kayo nung naglalakad kayo kanina. Huwag na po kayong tumayo dyan. At bakit mo ako inuutusan? Sino ka ba sa akala mo? Sino ka nga ulit? Si Gwen po, anak nyo po. Anak? Kasi sa pagkakaalam ko, wala akong anak na swail at bastos. Kaya di kita anak. Lumayas ka sa pamamahay ko. Hindi ko naman po kayo binastos. Nag-aalala lang po ako sa inyo kaya pinagsasabihan ko kayo. Tama na po, wag na po kayong uminom, tay. Bitiwan mo nga ako. Aray ko naman po, tay. Masyado ka kasing pakialamera. Masama po ba yun? Kanina pa kayo inom ng inom. Tapos pag nasobrahan kayo, magkakalat na naman kayo ng suka nyo. O bakit? Ano naman kung magkalat ako? Nandyan ka naman para linisin, di ba? Sabi mo, anak kita. Kaya responsibilidad mo na pagsilbihan ako na magulang mo. Gusto nyong pagsilbihan ko kayo, ang tigas-tigas nga ng ulo nyo. Anong sinabi mo? Bastos ka! Nagsasabi lang naman po ako ng totoo. Tsaka, kayo po yung unang nang bastos dyan eh. Tinulak nyo pa ako. Akala nyo ba di masakit? Ang arte mo naman! Di ka naman nabalian ng buto. Saka yan natutunan mo sa eskwelahan. Ang sagot-sagutin ako. Aba, sana di ka na lang namin pinag-aral ng nanay mo. Sana nagtrabaho ka na lang para may silbi ka. Sumusobra na kasi kayo, tay. Ang sakit nyo pa magsalita. Alam mo, kaunti na lang madadago ka na kita. Ay ayoko sa'yo eh. Palasagot ka. Buti pa yung ate mo, mabait sa akin.
Pero nasan po si ate? Nakipagtanan sa boyfriend niya, 'di ba? Iniwan niya na tayo. Pinabayaan na tinakasan kasi siguro nagsasawa na siya sa pamilya natin. Ayaw na niyang tumulong sa atin kasi pagod na siyang maghirap kasama natin. Sumusobra ka na, Gwen! Nasasaktan po ba kayo kasi alam niyo totoo sinasabi ko? Pag di ka pa nagtigil, masasampal na talaga kita! Anong nangyayari rito? Bakit ka sumisigaw, Noli? Yan kasing anak mo, balasubas sumagot sa akin. Nagpipigil lang ako pero gusto ko na talagang sampalin. Ano ba kasing sinabi mo sa tatay mo, nak? Eh di yung totoo. Pabida kasi si tatay, laging kinukumpara sa akin si ate pero iniwan naman tayo kasi ayaw na tayo makasama. Tumigil ka na Ako ba talaga yung pabida? Dago ka na kaya kita. Sige po, gawin niyo. Total, dyan naman kayo magaling. Halika rito. Ipapakita ko sa'yo kung saan ako magaling. Pwede ba tumigil na kayo? Yang anak mo ang patigilin mo. Huwag ako. Isa, Wilma. Dadago ka na rin kita. Bakit naman ako nadamay dyan? Umaawat lang naman ako. Damay ka na. Kasi kamukha mo yung bruwang yan. Ano naman pong koneksyon nun? Malaki. Kasi pareho akong nayayamot sa pagmumukha nyo ng nanay mo. Sarap yung pag-untugin mga peste kayo. Mabuti pa, makalayas na sa pamamahay na to. Saan ka pupunta? Basta, malayo sa inyong dalawa. Prangka at masakit magsalita ang tatay ko, lalo na pag nakainom. Kaya nga kahit na alam ko ang bagay na yon ay nasaktan pa rin ako sa mga sinabi niya. Pero hindi rin naman ako yung klase ng tao na mananahimik na lamang pag pinagsalitaan ako ng hindi maganda. Sumasagot ako at nangangatwiran at para sa akin ay walang kinalaman ang mga natutuhan ko sa eskwelahan kasi alam kong agrabyado na ako. At ayoko sa lahat ang iniinsulto kahit na sarili ko pang mga magulang papadudot. Kaya nga suwail at bastos na anak ang tingin sa akin ni tatay. Sa bagay, hindi ko na yon maaalis sa kanya dahil hindi ako ang paborito niya. Ayoko na lang na makipagkompetensya sa ate ko lalo na at hindi rin namin siya mahagilap ng mga panahong yon. Bigla tuloy akong nainggit sa kanya kasi mabuti pa siya. Nakatakas na sa responsibilidad sa pamilya namin. Pero wala naman akong lakas ng loob na gawin ang ginawa niya dahil naaawa ko sa mga maliliit kong kapatid. Sila na lang ang rason kaya nananatili pa rin ako sa bahay namin ng mga panahong yon, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nang mga panahong yon ay naisip kong tama si tatay sa mga sinabi niya na imbes mag-aral ay maghanap na lamang ako ng trabaho. Ganon din naman kasi yon, pag nakapagtapos ako ay magtatrabaho din ako. Kaya bakit hindi ko na lamang unahan? Wala nga akong diploma pero meron naman akong kita. Saka malaki ang maitutulong noon sa pamilya ko na porgang-porga na sa pag-uulam ng noodles, sardinas at sabaw na may asin at paminta. Gusto ko namang makatikim ng fried chicken ang mga kapatid ko at magagawa ko lamang yon kung kumikita na ako ng pera na pambili. Nung una ay sinubukan kong mag-working student pero hindi ko talaga kinaya. Sa uli sinuko ko na lamang ang pag-aaral ko at nag-full-time tendera ng tinapa at ng dilis sa palengke, papadudot. Mababa lang ang sahod ko noon, nasa 250 pesos isang araw. Pero malaking halaga na yon para sa akin. Kaso'y hindi ko pa rin kayang bumili ng lechong manok. Kaya nagtiyaga na lamang kami sa pritong manok per peraso na nabibili sa kanto. Masarap naman kahit puro harina at tumitigas pag malamig na. At least, hindi na asin o noodles ang inuulam namin dahil may nangunguya ng laman ng totoong manok ang mga kapatid ko. Masaya na sila doon kaya masaya na rin ako. At proud din ako sa sarili ko dahil nakakapag-abot na ako ng pera kay nanay ng mga panahong yon, papadudot.
Sarap ng ulam natin, adobong baboy. Dami ko tuloy nakain. Grabe, busog na busog ako. Pati mga kapatid mo, kulang na lang itumba yung kaldero ng kanin. Simot na simot. Kita ko nga po dun sa hugasan yung kaldero, wala nang laman. Masaya ako na nabusog kayo, Nay. Di ko na maalala kung kailan ako nakatikim ng adobong baboy. Kamuntik ko na nga rin makalimutan paano lutuin. Buti na lang masarap pa rin ang timpla ko. At nung natikman ko nga yung adobo, parang gusto kong maiyak sa sarap. Hayaan nyo, hindi nyo na mamimiss ng matagal yung adobo kasi pag sweldo ko, yan ang uulamin natin. Pangako po yan. Ay, ang bait-bait mo talagang anak. Pero ayos lang ba talaga sa'yo na magtrabaho ka na lang kaysa mag-aral? Opo, ayos lang sa akin kasi masaya ako na nakakatulong sa pamilya natin eh. Anong nakakatulong? Kakarampot nga lang kinikitang mo dun sa trabaho mo. Noli naman, wag mo naman pagsalitaan ng ganyan si Gwen. Ang yabang kasi magsalita niyang anak mo. Akala mo kung sino. Hindi naman kalakihan yung sinesweldo. Orke nakapagbigay lang ng pambigas at pangulam. Mabuti nga po ako may naibibigay pambigas at pangulam. Kayo? Oh, kita mo na. Ang yabang mo magsalita. Nagsasabi lang naman po ako ng totoo, Tay. Kahit na maliit yung kinikita ko, napapakain kong pamilya natin. Pero kayo? Ano ako? Baka nakakalimutan mo. Ako bumuhay sa inyo ng mga kapatid mo. Binuhay nyo kami sa sabaw na inasinan at nilagyan ng paminta. Yun po ba yung pinagmamalaki nyo? Sumusobra ka na talagang babae ka. Ay, Noli, ano ba? Masyado kang madaldal. Bakit mo naman sinampal ang anak mo? Ang yabang-yabang niyang anak mo eh. Hindi naman kayabangan yon. Nagsasabi lang naman siya ng totoo. Ano? Kinakampihan mo yung anak mong yan? Oo, kasi tama naman siya. Masipag ka nga magtrabaho pero yung kita mo sa bisyo mo lang na pag-iinom na pupunta. Tapos kami ng mga anak mo nagtitiis na lang sa kung anong mabibili ng kakarampot mong bigay. Aba, gusto mo pati ikaw sampalin ko? Sige, subukan mo. Talaga? Ako pang hinahamon mo ha? Wag niyo pong sasaktan si nanay. Nagkampihan pa talaga kayong dalawa. Sarap niyong pag-untogin. Pwede ba umalis na nga po kayo? Kanina ayos-ayos namin nag-uusap dito tapos dumating lang kayo para manggulo. Kung ikaw kaya palayasin ko sa pamamahay na to, baka nakakalimutan mo sinong batas dito. Hindi ko po nakakalimutan pero sana umayos naman kayo. Hindi na po tamang ginagawa niyo, Tay. Habang tumatagal, mas bumibigat pagdadala natin sa buhay ng dahil sa inyo at sa bisyo niyo. Hanggat hindi ikaw ang gumagastos sa bisyo ko, wala kang karapatan pagsalitaan ako ng ganyan. Anak lang kita. Tatay mo pa rin ako. Umalis ka na, Noli. Di ba lalabas ka? Ganyan ka naman eh. Pagkagaling mo sa trabaho, lagi kang pumupunta sa mga barkada mo. Aalis talaga ako. Hindi mo na ako kailangang pagsabihan. Pero sana, umalis na rin yung anak mo. Kasi naiirita ako sa pagmumukha niyan. At saan naman pupunta si Gwen? Baka nakakalimutan mo na dito siya nakatira. Di ikaw na lang yung umalis. Total, wala ka namang silbi. Anong sinabi mo? Ay, ang hirap sa'yo. Ang hilig mo maglaro ng tanga-tangahan. Kainis, makalis na nga. Iyon ang unang beses na sinampal ako ni tatay kaya magkahalong gulat at galit ang naramdaman ko ng araw na yon. Hindi ko na rin pinigilan ang sarili ko na maglabas ng sama ng loob dahil pakiramdam ko ay sasabog na ako. Para sa akin wala siyang karapatang saktan ako kahit na siya pa ang tatay ko. Pakiramdam ko ay nanliit ako sa mga sinabi niya at nawala ng saysay ang pagtatrabaho ko para sa pamilya namin. Kaya umiyak na lamang ako pagkatapos noon at tinext ko ang boyfriend ko para magsumbong sa kanya, Papa Dudut. Makalipas ang isang linggo ay nag-decide akong umalis na lamang sa bahay namin para makipag-live-in sa boyfriend ko. Masama pa rin kasi ang loob ko kay tatay at nakadagdag sa bigat nang nararamdaman ko yung hindi namin pagpapansinan sa bahay. Minsan nagpapasaring pa siya kung gaano ako kasamang anak kasi maramot daw ako. Sinasaway naman siya ni nanay pero nauuwi lang yon sa away kaya naaaburido na ako. Sukan-suka na ako sa bahay namin kaya ginusto ko na lamang bumukod. Hindi naman nila ako napigilang umalis lalo na ni nanay at ng mga nakababata kong kapatid. Pero nangako ako na bibisita sa kanila
at magbibigay pa rin ng perang pangkain at pambayad sa bills. Lumipas ang 5 buwan, habang nasa bahay ako para dumalaw kina nanay, ay meron siyang sinumbong sa akin. Nay, sigurado po ba kayong ayos lang kayo? Oo, nak. Ayos lang ako. Mukha kasi kayong may sakit kaya nag-aalala ako eh. Ay, wala akong sakit. Pagod lang ako at puyat kaya matamlay ako tingnan. Bakit po kayo pagod at puyat? Siyempre, inaasikaso ko mga kapatid mo. Tapos ako lang naman naglilinis at nagluluto rito sa bahay. Ganun po ba? Sa bagay, pasensya na po kayo kung umalis ako rito sa atin ah. Bakit ka naman humihingi ng pasensya? Siyempre, naisip ko baka masama loob niyo sa akin kasi iniwan ko kayo. Hindi yun ang nasa isip ko, nak. Saka nasa tamang edad ka na para magdesisyon sa sarili mo. Bukod doon, di naman kita masisisi kung gusto mo nang lumagay sa tahimik kasama yung boyfriend mo. Wala kasing kapayapaan tong pamamahay natin. Lalo ngayon na... Na ano po? Wala, nak. Iba na lang pag-usapan natin. Kamusta ka naman? Kayo ng boyfriend mo? Ayos lang po kami, Nay. Pero, curious po ako sa sinasabi niyo kanina. Ha? Wala naman akong sinasabi ah. Meron po. Ayaw niyo nga lang pag-usapan. Ayoko na kasing idamay ka. Problema na namin yun ng tatay mo. Ayoko nang isipin mo. Mas lalo ko po yung iisipin kung hindi niyo sasabihin. O sige. Pero ipangako mong makikinig ka muna sa akin. At kapag sinabi ko na, sana wag mong kamumuhian ng tatay mo. Alam ko may samaan kayo ng loob, pero hindi sana gumatong tong malalaman mo. Depende po, Nay. Hindi ko po may papangako. Gwen naman. Sabihin niyo na po kasi kinakabahan na po ako eh. Sige, sasabihin ko na. Ay, may babae ang tatay mo. Ano po? Totoo po ba yon? Oo, totoo yun. Umamin din naman siya. Paano niyo po nasabi na wag kong kamuhian si tatay? Eh grabe naman po yung ginawa niya. Oo nga. Pero pinatawad ko na siya. Pinatawad niyo? Oo, kasi asawa ko siya, nak. Tatay niyo pa rin siya. Pero kahit na. Ano naman kung tatay namin siya? Bakit niyo hahayaang tarantaduhin niya kayo? Nay naman eh. Siyempre, mahal ko pa rin naman si Noli. Eh kayo ba mahal niya? Kasi kung oo, bakit siya nang bababae? Napakawalang respeto, Nay. Ewan ko ba naman sa tatay mong yun? Kung kailan tumanda, saka nagkaganyan. Akala ko ba nagbago na si tatay pero lalo lang siyang lumala. Huwag ka nang magalit sa tatay mo. Matanda na naman siya eh. Naturingang matanda pero walang pinagkatandaan. Kung kayo kaya niyong di magalit, pues ibahin niyo ako, Nay. Eh baka kaya ganun kasi pangit na ako sa paningin niya. Ano po? Hindi po. Hindi ganun yun, Nay. Naisip ko lang kaya nagawa niyang tumingin sa iba. Sira ulo lang talaga si tatay. Hindi na siya nahiya sa inyo at sa mga kapatid ko. Nagawa niya pa talagang mambabae. Nakakainis siya. Tsaka, huwag niyo nga po siyang ipagtanggol, Nay. Tingnan niyo itsura niyo. Stress na kayo. Nagkukunwari pa kayong di apektado kahit na nahihirapan at nasasaktan na kayo sa ginagawa ni tatay. Ano bang gagawin ko? Alangan namang layasan namin siya ng mga kapatid mo. Sige, saan kami pupunta? Ikaw lang at si Noli ang kumikita sa pamilya natin. Hindi ko kayang buhayin mga kapatid mo, nak. Pasensya ka na kung may mahina kang nanay. Di ko lang po matanggap na ginaganong kayo ni tatay eh. Hindi na siya nahiya. Nakakainis siya. Galit ako sa kanya, Nay. Habang pinakikinggan ko si nanay ay lalong kumukulo ang dugo ko.
Hindi ko na rin tinago ang pagkadismaya ko kay tatay. Lalo akong nagngit-ngit sa galit dahil sa mga nalaman ko. Hindi na ba siya nahiya? Kasi kung oo, ang kapal naman ang pagmumukha niya. Pero naaawa rin ako sa nanay ko dahil wala siyang magawa, Papa Dudut. Natatakot siya na iwanan ni tatay kaya tiniis na lamang niya ang katarantaduhan nito. Kaya dinamayan ko na lamang si nanay hanggang tumahan siya. Nang gabi ring yon ay dumating ang tatay ko at nagulat siya nang makita ako sa bahay namin. Pero imbes na mainit na yakap at halik, sinumbatan ko siya sa mga sumbong na nalaman ko mula kay nanay. Tapos nauwi yon sa mainit-init na away na may sigawan kasabay noon ang pagpapalayas niya sa akin sa pamamahay niya, Papa Dudut. Iyak ako ng iyak nang ikwento ko sa boyfriend ko ang mga nangyari sa pagdalaw ko kina nanay. Wala rin naman siyang nagawa kaya niyakap na lamang niya ako ng mahigpit hanggang sa tumahan ako. Kahit na magkasama na kami sa isang bubong ay nagkasundo kami na hindi muna mag-aanak dahil mahirap ang buhay. Factory worker ang boyfriend ko at pinasok niya ako sa pinagtatrabahuhan niya. Nangako kami sa isa't isa na mag-iipon ng pera kasi gusto naming magnegosyo. Maswerte ako sa kanya dahil kahit pareho kaming laki sa hirap ay mataas naman ang ambisyon namin. At yon ay ang umasenso sa buhay, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, bukod sa regular naming trabaho ng boyfriend ko ay sinubukan din naming magtinda ng ulam at pang-almusal na binebenta namin sa aming pinagtatrabahuhan. Tapos, imbes na magpahinga tuwing linggo, ay tumatanggap kami ng mga short order na mga palutong merienda tulad ng spaghetti at pansit. Ginawa namin yon para madagdagan ang income at ang ipon namin. At kahit na nga nakakaluwag na kami, mas naging matipid kami ng boyfriend ko. Hindi po kami tumigil sa pagtitinda para mahanap namin ang negosyong gusto naming i-pursue. Makalipas ang 8 taon, nag-resign na ako sa pabrika at sinimula na ang business naming ihawan ng manok, Papa Dudut. Nagbigay pa rin ako kina nanay ng pera pero laging nakakarating sa kaalaman ko na ginagastos lang yun ni tatay sa bisyo niyang alak at sa pagsasabong. Kaya naman nanatili pa rin hikahos ang pamumuhay ng pamilya namin. Bagay na lalong nagpahirap sa kalooban ko ng mga panahong yon. Nasabi ko na lamang sa sarili ko na ang bigat nilang dalhin dahil nauubos ako sa kanila. Ang hirap nilang tulungan kasi sinasamantala nila ang kabaitan ko. Pero hindi na lamang ako masyadong nag-isip ng masama dahil pamilya ko pa rin naman sila. Si tatay lang naman talaga yung mahirap pakisamahan sa amin dahil nagbago na siya. Wala akong ideya kung gaano kaseryoso ang problema ni tatay sa pagbibisyo niya hanggang sa makarating sa akin ang balitang sinanlan niya ang bunso namin sa kumpare niya para makautang ng perang pansabong. Agad ko namang tinubos ang kapatid ko at kinumpronta ang tatay ko, Papa Dudut. Ipapabarangay kita, tay! Wag, nak! Patawarin mo ako! Paano ko po kayo mapapatawad? Patong-patong ng mga kasalanan niyo sa amin. Una na yung pambababae niyo. Tapos ngayon, dinagdagan niyo pa ng panibagong kasalanan. Anong klaseng ama kayo, tay? Gawain po ba ng matinong magulang yung isan na ang sariling anak ng dahil sa pera? Alam ko namang mali, pero di ko lang talaga napigilan. Anong hindi niyo napigilan? Ewan ko, basta kating-kati kamay ko na makapagsabong. At kapag hindi ko ginawa yun, parang masisiraan ako ng ulo. Matagal na po kayong siraulo simula nung hayaan yung kainin kayo ng mga bisyo nyo. Ang sama-sama nyo, tay! Pinagpalit nyo kaming pamilya nyo sa pesteng bisyo na yan! Nak, huwag mo naman pagsalitaan tatay mo ng ganyan. Nagsisisi na naman siya sa ginawa niya eh. Huli na para magsisi kasi nagawa niya, nanay. Tsaka naririnig nyo bang sarili nyo?
Pinagtatanggol niyo si tatay matapos niyang isan lang kapatid ko. Nasisiraan na ba kayo ng bait? Hindi, pero tatay mo pa rin siya. Desperado lang siya kaya niya nagawa yun, pero alam kong hindi na niya uulitin. Sabihin mo kay Gwen na hindi mo na uulitin, Noli. Tama, nanay mo, nak. Hindi ko na uulitin. Kaya sana patawarin mo na ako. Magbabagong buhay na ako. Hindi na ako magsusugal o mambababae. Sana noon niyo pa yung ginawa. Ginagawa ko naman na eh. Wilma, sabihin mo nga sa anak mo na nagbabagong buhay na ako. Bigyan mo na ng isa pang pagkakataon ng tatay mo. Maawa ka sa kanya, nak. Ewan ko sa inyo, Nay. Hindi ko maintindihan kung bakit imbis na yung kapatid kong kampihan niyo, katatay pa rin talaga kayo kampi. Baka nakakalimutan niyo. Harap-harapan kayong niloko ng taong yan. Huwag niyong sabihin sa akin na ayos lang sa inyo na iniiputan niya kayo sa ulo. Siyempre hindi, pero matagal na yun. Matagal na nung huling beses na may kinaloko ang babae ang tatay mo. Hindi ko lang sinasabi sa'yo pero nakikita ko, nagbabago na siya. Sabi ko naman sa'yo, nak. Nagbabagong buhay na ako eh. Ewan ko, Tay. Hindi ko na alam kung sino paniniwalaan sa inyo ni Nanay kasi lumalabas para kayo nagkakampihan eh. Pinagtatakpan ni Nanay ang mga kasalanan niyo kasi mahal niya kayo. Alam ko. Kaya nga malaki pasasalamat ko sa nanay mo. Dahil hindi niya ako iniwan. Kaya sana, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Marami akong kasalanan sa pamilya natin. Lalong-lalo na sa'yo, Gwen. Gusto kong bumawi kahit bago man lang mamatay. Huwag mong sabihin yan, Noli. Hindi ka pa mamamatay. Hindi lang po kayo sa akin dapat humingi ng patawad, Tay. Doon din sa kapatid ko kasi panigurado na trauma yun sa ginawa niyo. Kaya nga desidido akong ipabarangay kayo. Pero sige, bibigyan ko pa kayo ng isa pang pagkakataon. Kaso pag naulit po to, hindi ko na kayo mapapatawad. Salamat, nak. Salamat talaga. Pangako, hindi ko na uulitin. Galit na galit ako kay tatay ng mga panahong yon. Marami akong tanong sa kanya dahil hindi ko lubos maisip na magagawa niya yon sa sarili niyang anak. Wala siyang konsensya at gusto ko siyang turuan ng leksyon sa pamamagitan ng pagpapakulong sa kanya. Pero nagmakaawa si nanay na huwag ko nang gawin yon. At nang mahimasmasan naman si tatay sa katarantaduhan niya ay umiyak siya. Dahilan para lalo kong maramdaman na maawa sa kanya, Papa Dudut. Parang nagbalik yung dati naming tatay na nawala matagal na panahon na ang nakakalipas at napalitan ng ganid at makasariling tatay nang malulong siya sa bisyo. Iba talagang nagagawa ng adeksyon. Mabuti na lang dahil natauhan na siya ng mga oras na yon. Pero takot na takot pa rin sa kanya ang mga kapatid ko. Hindi ko naman sila masisisi dahil nakakatroma ang mga pangyayaring yon. Pero pinatunayan ni tatay na gusto na niyang magbago matapos niyang lumuhod sa amin at magmakaawa na patawarin na namin siya. Simula noon ay tinigil na ni tatay ang kanyang mga bisyo at nag-focus na lamang siya sa pagtatrabaho. Bumalik po siya sa pagtitinda ng taho pero naaawa na ako sa kanya kasi matanda na siya para magbuhat ng mabigat at maglakad ng malayo. Kaya nga inalok ko sila ni nanay kung gusto nilang magtindahan para naman kahit nasa bahay lang ay kumikita na sila. Hindi naman sila tumanggi kaya pinondohan ko ang bagong negosyo nila. Unti-unti ay kumita ang tindahan nila nanay kaya naipaayos nila ang bahay namin. Masasabi ko po na nakaahon na kami mula sa kahirapan nang dahil sa aming pagsisikap at pagtutulungan. Nay, ito pang tuition sa school ng mga kapatid ko. Tapos ito naman, allowance nila pag nagsimula na klase nila. Magbibigay na lang po ulit ako sa susunod na buwan. Naku, nak. Sigurado ka ba rito?
Ayos na tong pang-tuition nila. Pero tong allowance, kaya na naming bigay ng tatay mo. Kumikita naman yung tindahan eh. Tama, nanay mo. Itabi mo lang yan. Baka kailanganin mo. Ayos lang po. Nakalaan po talaga to para sa mga kapatid ko, kaya tanggapin nyo na po. Sige, nanay. Nahihiya na kami sa'yo eh. Hindi na namin alam paano ka babayaran yan. Hindi naman po ako naniningil eh. Tsaka, bakit kayo mahihiya? Anak nyo ko, magulang ko kayo. Hindi na kayo ibang tao sa akin. Ang laki na kasi ng naitulong mo sa pamilya natin. Ang dami mong sakripisyo. Pasensya na kung kinailangan mong gawin yun para maiahon tayo sa kahirapan, ha? Nahihiya kami sa'yo. Kasi ikaw na yung tumayong haligi ng tahanan natin. Dahil naging siraulo ako nung araw. Ewan ko ba naman sa sarili ko. Buti na lang, mabait pa rin ang Panginoon. Kasi hindi niya inayaan na masira ko lalo ang pamilya natin. At malaki rin pagpapasalamat ko sa nanay mo dahil hindi niya ako iniwan. Siyempre, mahal kita eh. Pero malapit na talaga kita nun sukuan, kundi ka lang nagbago. Buti na lang di mo ako sinukuan. At ikaw rin, nak. Ang laki ng pagkukulang ko sa iyo bilang tatay mo. Tapos, ang dami ko rin kasalanan. Akala ko nga itinakwil mo na ako. Kamuntik na rin po kung hindi talaga kayo nagbago. Bumigo na kayo doon sa huling kasalanang ginawa nyo, kaya nga namumuro na kayo sa akin, tay. Gwen naman! Pero masaya ako kasi nagbago na si tatay. Ganun pala yun, no? Kusang mawawala yung galit at tampo sa puso kapag natuto tayo magpatawad. Kaya nga po pinapatawad ko na kayo, tay. Huwag nyo na lang po talaga uulitin yung ginawa nyo. Oo naman. Hindi ko na yun uulitin. Ako na mismo magpapabarangay sa sarili ko pag ginawa ko pa yun. Saka siraulo na lang ako kung sisirain ko pa yung pamilya natin. Ngayon pa na bumubuti na pamumuhay natin. Hindi pa po tayo mayaman, pero hindi na tayo hikahos katulad nung araw. Nakakakain na rin tayo ng mga gusto nating kainin. Hindi na rin sabaw na may asin at paminta yung ulam natin. Asensado na tayo kasi masipag at madeskarte ka, Gwen. Tapos nahawahan mo na lang kami ng tatay mo. Hindi ba, Noli? Totoo yun. Hindi lang pala sapat yung sipag. Dapat may diskarte rin. Pagtsatsaga at pag-asa na matutupad yung mga pangarap natin, gaano man yun kaimposible. Kahit mga magulang mo kami, meron din kaming natutuhan sa'yo, nak. Salamat, nak. Mahal na mahal ka namin ng tatay mo. At proud kami sa mga narating mo sa buhay. Mahal na mahal ko rin po kayo. Mahal na mahal ko pong pamilya natin. Masayang masaya ako kasi hindi lang ako ang umasenso sa buhay dahil kasama ko rin dito ang pamilya ko. At kahit na marami pa rin kaming pagsubok na pinagdadaanan, nalalagpasan namin yon dahil sama-sama kami at nagtutulungan. Napakalaki talagang factor na hindi ka lang mag-isang nangangarap sa pamilya. Mas nagiging magaan kasi bawat pasan na responsibilidad kung nandyan ang pamilya mo para umalalay sa iyo, Papa Dudut. Sa kasalukuyan, nandito na kami sa taytay ng asawa ko at kinasal kami last 2022 pero wala pa rin kaming anak magpahanggang sa ngayon. Kaya nga nag-decide na lamang kami na mag-ampon ng batang palalakihin namin at ituturing na sariling anak. Kung pagkakaluban pa kami ng Diyos ng anak ay malugod namin yung tatanggapin at ipagpapasalamat. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko at sana'y meron kaming na-inspire at napasaya sa istoryang ibinahagi ko sa inyong lahat sa programang Barangay Love Stories. Maraming salamat po, Papa Dudut, and more power sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Gwen.